Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdaka ay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang tanghali. Ganon din sa likuran po ninyo, batiin nyo din po sila ng isang mapagpalang tanghali. No? Alam nyo po, tandaan nyo po ito parati. Kapag ikaw ay sumunod at tinawag ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, meron ka talagang bibitawan. Meron ka talagang iiwan. Diba? Ulitin ko po, tandaan nyo po ito parati. Diba? Kapag ikaw po ay sumunod at tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi po talaga may iwasan natin na meron kang iiwan, meron kang bibitawan. Diba? Yung buhay mo ngayon, nung nakilala mo at nakita mo ang iyong Panginoong Jesucristo sa buhay mo, kaiba nung hindi ka palasimba, kaiba nung hindi ka nagdadasal, kaiba nung higit sa lahat nang hindi mo nakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, hindi ka sumunod sa Kanyang kalooban. Pero ngayon, nung sumunod ka na sa kalooban ng Diyos, nung ikaw ngayon ay tinawag ng Diyos, palasimba ka na, paladasal ka na, may nagbago sa buhay mo. Ibig sabihin, meron kang binitawan, meron kang iniwan. Malamang yung mga pangit na ugali mo noong una,
ngayon ay medyo nagbago na. Yun yung binitawan mo, di ba? Yung yung ma-pride ka nung una, hindi ka mapagpatawad, no? Wala kang pagpakumbaba, mapagmataas ka. Iniwan mo yon dahil sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Nagbago talaga ang buhay mo. Kung inyong i-compare yung buhay mo nung una na wala ang Diyos at sa buhay mo ngayon na meron ang Diyos na nakipaglakbay sa iyo at nakilala mo ang Diyos, nagbago at nagiba ang buhay mo, no? Mas mapayapa ka siguro ngayon, mas maganda ang buhay mo ngayon, mas tahimik ang buhay mo ngayon, may ngiti na ang buhay mo ngayon. May mga problema man, may mga suliranin man, pero kaya mong ngumiti dahil alam mo natutulungan ka ng Diyos kasi nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. May iniwan ka, may binitawan ka, yun yung mga pangit mo na ugali, yung pangit mo na pamumuhay, pangit mo na asal, kasi sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ko po yan nabanggit sa iyo mga kapatid? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, may 4 na soon-to-be na mga apostles ng ating Panginoong Hesukristo. Si Simon at si Andres, si Santiago at si Juan, mga kapwa itong mangingisda at tinawag sila ng Panginoon. Ano po ba ang ating common na ating ma-reflect sa ating gospel ngayon? Yung sabi ko sa inyo, nung tinawag sila ng Panginoon, sumunod sila sa ating Panginoong Hesukristo, meron silang 2 bagay na iniwan at binitawan for the sake to follow our Lord Jesus Christ. Ano po ito? Yun pong lambat at yun pong ama nila at yung mga tao na nakasalamuhan nila sa kanilang pamumuhay. Ano po yung lambat? Simbolo po yun ng kabuhayan nila kasi mangingisda sila. Ibig sabihin nito, nung sumunod sila sa ating Panginoon, tinawag sila ng Panginoon, hindi lang iniwan nila ang kanilang lambat, kundi iniwan nila ang kanilang kabuhayan dahil sumunod sila sa ating Panginoon. Hindi lang po yung kabuhayan, hindi lang po yung lambat ang iniwan nila, kundi pati ang kanilang ama. Ibig sabihin, pati yung pamilya para lang sumunod sa ating Panginoon. No? From a distance, hindi natin ito maintindihan, pero yung mga tinawag ng Diyos, sumunod sa Diyos, maintindihan nila ito at maintindihan natin ito na hindi talaga natin maiwasan na meron tayong iiwan, meron tayong bibitawan at bahala na ang Diyos na yan, no? Sa mga iniwan at binitawan natin upang sumunod tayo sa Kanya. Kaya po, natutuwa at nalulugod ang Diyos na kayo ay sumunod sa Diyos sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at nagbago ang buhay ninyo kasi meron kayong iniwanan, meron kayong binitawan. Yan nga po yung nabanggit ko sa inyo, yung mga pangit na ugali natin, yung mga pangit na pamumuhay natin, no? Kung nung una napakasugarol mo, manginginom ka, pero ngayon, iniwan mo yon, binitawan mo yon dahil nakita mo at nakilala mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya pagpatuloy po natin yan, no? Kung mayroon pa tayong kailangang iwanan, kailangang bitawan na sa pamumuhay natin, ito yung nakakapagsama ng loob natin. Kung kailangan nating iwanan yung bitawan, no, na hindi tayo makapagpatawad, ngayon magpatawad ka na kasi yan ang hamon at masaya ang Diyos na iniwanan at binitawan mo yung pangit na ugali at pangit na pumumuhay na yan. Kaya let us continue, ipagpatuloy natin kung anuman ang nasimulan natin ng kagandahan, kabaitan at pakikipagrelasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Kasi tandaan po natin ito, uulitin ko, no? Ang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na tumutupad sa kanyang kalooban, hindi talaga natin maiwasan na meron tayong iiwanan at meron tayong bibitawan upang makapagsunod, upang sundan ang ating Panginoong Hesukristo.